Good morning po, Brother Lem. Good morning, Sister Jasmine. Pakishare niyo po agad yung ating video para maabot agad natin yung iba nating kapatid. Magandang umaga po sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa Insight, Preaching the Word of God as it is, isang programa ng Dorpig Church Pandi na naglalayon na una ay mabasa ng buo ang salita ng Diyos, ang Biblia. Pangalawa ay matuto sa kanyang mga salita. Pangatlo ay maisagawa ang mga bagay na natutunan sa pang-araw-araw nating buhay. Purihin ng Diyos at salamat sa kanyang mga pagpalang kamay. Tayo binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita. Kaya samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras o humigit pa para tayo patuloy na pag-aral ng Bible, ng salita ng Diyos. Bago ang lahat, tayo umawit sa Panginoon. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Mapurihin kayo, dakilang Diyos. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong mga pag-iingat, pagpapala at paggabay sa bawat isa sa amin. Ngayon, lumalapit po kami ng may kababaan sa araw na ito upang maging karapat-dapat po kami sa inyo. Tulungan niyo kami maunawaan ang inyong mga salita. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan ito. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming isipan upang makapasok mabuti ang inyong salita. Maraming po salamat. Tulungan niyo po ang bawat sa ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning, Sister Melda. Good morning, Brother Dave. Good morning, Sister Jessica. Good morning sa inyo lahat. Sige po, pakishare nyo yung ating video para maabot po natin yung iba pa nating mga kapatid. Sa ngayon ay nasa chapter 16 na po tayo ng Acts
Babasahin ko po ito mula 1 hanggang 40. Mahaba-haba po ulit. Basta kayo antabayanan nyo kasi ito po yung layunin talaga na number 1 ng ating programa. Mabasa ang buong kasulatan ng tuloy-tuloy. Yan po ang sinasabi. Chapter 16 verse 1. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya, ngunit Griego ang kanyang ama. Maganda ang patotoo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Good morning po, Brother Dion Rebuyas. Maganda ang patotoo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo at nang kanyang kunin siya ay kanyang tinuli dahil sa mga Hudyo na nasa mga lugar na iyon, sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. At sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kanilang dinadala sa kanilang mga utos na nagpapasiyahan ng mga apostol at ng matatanda sa Jerusalem. Kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. 6. At naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galacia dahil sa pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asya. Good morning, Brother Alano. Angelo. At nang sila'y dumating sa tapat ng Mysia ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bitinia, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. At paglabas nila sa Mysia ay nagtungo sila sa Troas. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo na may isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, "Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, sinikap nilang pumunta agad sa Macedonia, na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. Good morning, Brother JC Gardose. 11. Kaya't pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at nang sumunod na araw ay sa Neapolis. At mula roon sa Pilipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia at ito'y sakop ng Roma, kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. At sa araw ng Sabat, ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan at kami umupo. Nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Thyatira at isang mangangalakal ng mga telang ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, "Kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil." At kami napilit niya. Samantalang papunta kami sa dakong panalanginan, sinalubong kami ng isang aliping babae na may espiritu ng panghuhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng panghuhula. Siya ay sumusunod kay Pablo at sa amin na sumisigaw. Ang mga taong ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos na nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. At ginawa niya ito sa loob ng maraming araw, ngunit nang
mabagabag na si Pablo, ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, iniutos ko sa iyo, pangalan ni Jesucristo, na lumabas ka sa kanya. At ito ay lumabas ng oras ding iyon. Ngunit nang makita ng kanyang mga amo na wala na ang inaasahan nilang pakinabang, ay hinuli nila sina Pablo at Silas at kinalagkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga pinuno. Nang maiharap na sila sa mga ay sinabi nila, ang mga taong ito ay mga Hudyo at ginugulo nila ang ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang hindi pinahihintulot sa ating mga Romano na tanggapin at gawin. Ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban sa kanila at pinunit ng mga hukom ang mga damit ni Pablo at Silas at pinagutos na hagupitin sila. Nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, tinapon sila sa bilangguan at pinagbili na ng tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Verse 24. Nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga panggapos. Ngunit nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos na sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig agad at nagbuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana dahil sa pag-aakalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat naririto kaming lahat. At ang bantay ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginig sa takot na nagpapatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Kanyang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga sugat at agad siyang binautismuhan pati ang buo niyang sambahayan. Sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain, siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya siya sa Diyos. Kinaumagahan ng mga hukom ay nagsugo ng mga kawal na nagsasabi, pakawalan mo ang mga taong iyon. At iniulat ng bantay ng bilangguan kay Pablo ang mga salitang ito na sinasabi, pinagutos ng mga hukom na kayo'y pakawalan, kaya't ngayon ay lumabas kayo at humayo ng mapayapa. Subalit sinabi sa kanila ni Pablo, pinalo kami sa harap ng bayan na hindi nahatulan, mga lalaking Romano, at kami itinapon sa bilangguan at ngayon lihim na kami pawawalan nila. Hindi maaari, hayaan silang pumarito at kami pakawalan. Iniulat ng mga kawal ang mga salitang ito sa hukom at sila'y natakot ng kanilang marinig na sila'y mamamayang Romano. Kaya sila'y dumating at humingi sa kanila ng paumanhin at sila'y kanilang ilalabas at hiniling sa kanila na lisanin ang lungsod. Verse 40, nang sila'y makalabas sa bilangguan, pumunta sila kay Lydia at nang makita nila ang mga kapatid, ay kanilang inaliw sila pagkatapos ay umalis. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Makita natin dito na yung panibagong misyon ni na Pablo at Silas. Ito yung kwento naman nila na humayo na sila at kung saan sila nakakarating ng mga lugar. At sa kanilang paglalakbay, na-meet nila si Timoteo na isang alagad na ng Panginoon dahil dun sa mga lugar na yon ay meron ng
mga simbahan ng mga Kristiyano. At sinama nila si Timothy. Si Timothy ang naging guide sa kanila. Kaya kung mapansin natin, mga kapatid, talagang sa pagtutulong-tulong sa loob ng iglesia ay may bahagi ang bawat isa. Kung ang pastor sa loob ng simbahan ay nangunguna sa mga gawain sa loob ng church, may part din naman yung mga miyembro, no? Yung mga tumatanggap sa Panginoon. Ano ang kanilang role? Isa sa kanilang role ay mag-guide sa mga pastor na ayain dun sa mga lugar kung saan sila po pwedeng humayo. Kasi bawat isa po sa atin may mga kaibigan. Wala pong taong walang kaibigan. Lahat po tayo ay mayroong kaibigan, may kamag-anak, may mga taong maaaring puntahan. Kaya nung si Timoteo ay isinama nila, iginaid sila ni Timothy na makapunta sa mga pwede nilang ma-share ng Word of God. At huwag po tayong mag-alala kung ano ang mangyayari kasi kung tayo ay tutulong, no? Mga kapatid na nasa iglesia, kung tayo ay tutulong na i-guide yung ating mga pastor o yung iba nating mga leader para makapaghayag ng salita ng Diyos, huwag tayong matatakot kasi ang banal na spirito ay nakagabay at kasama natin. Ang banal na spirito ay laging naririyan. Itinuturo nga ng banal na spirito kung pwedeng pumunta o hindi. At yan ay malalaman naman ng bawat isa sa atin kung tayo'y hindi pinagpapatuloy o tayo'y pinapapatuloy ng banal na spirito na gawin yung isang bagay. Kaya huwag tayong mag-alala, ang banal na spirito ay nakagabay sa atin. Kaya unang hamon, mga kapatid, sa umagang ito, para sa mga kapatiran, sa mga miyembro ng church, no? Yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, kaibigan natin na maaaring puntahan, na ikaw ay pwedeng gamitin para makalapit sa kanila, ay gawin mo. Kasi diyan lumalaganap ang salita ng Diyos kapag ang bawat isa ay nakikiisa. Alam naman natin, mga kapatid, na hindi lahat ay may kakayahang mangaral. Kaya nga, ang gusto naman ng Panginoon na mangyari, yung ibang miyembro magamit para makapag-guide. Good morning, Sister Grace Anjola. Ang gusto naman ng Panginoon ay magamit ang bawat isa at para lahat ng miyembro ng iglesia, ng church, ay magkaroon ng gamit. Magkaroon ng part sa gawain ng Panginoon. Kaya, bagamat ikay dumadalo, bagamat ang isang Kristiyano ay dumadalo, kahit na wala siyang part sa loob ng church, hindi siya nagpapaawit, hindi siya nag-MC, hindi siya tumutugtog, hindi siya kumakanta, dahil wala sa kanya yung mga ganoong talento. Pero meron pang mga bagay na pwede tayong gawin para magkaroon tayo ng part sa church ng Panginoon. Ano yun? Tumulong tayo na humanap ng mga taong pupuntahan at sabihin natin yan sa mga nangunguna sa iglesia, una sa pastor at sa mga nangunguna sa iglesia. Tandaan natin, no? Ganun ang sistema na gustong gawin ng Panginoon. Humayo sa pamamagitan ng tulong-tulong na gawain. At ang banal na spirito ay kasama natin, nagagabay sa atin. Siya magtuturo kung saan dapat lumugar tayo kasama yung mga kapatiran. Okay, habang sila'y humahayo, nakatagpo sila ng isang babae na ang pangalan ay Lydia. No? At nashare nila
at tumanggap ito at ang buong sambahayan. Tingnan ninyo ang ginawa naman ni Lydia. Nung siya'y nakakilala sa Panginoon, ginawa din niya agad yung part niya. Si Timothy, ginawa niya yung part niya. Sinamahan niya yung mga alagad, si Pablo at si Silas. Nakarating sila ngayon kay Lydia. No? Nakarating sila kay Lydia. Si Lydia naman, ang ginawa naman ng Panginoon sa kanya ay ginamit siya para si Pablo at Silas ay hindi mahirapan sa kanilang ginagawa. No? Sabi ni Lydia, iniimbitahan ko kayo na dito muna kayo sa bahay para yung part ko magawa ko, matulungan ko kayo. Siguro pinakain sila, pinapagpahinga sila, ginawan sila, inistima sila sa madaling salita. Isang gawain din ng mga Kristiyano na yung mga lingkod natin ng mga humahayo, tulungan din natin sa mga ibang bagay. No? Kung sila'y nakikita nyo napapagod at nagugutom o nauuhaw, tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon na sila'y matulungan sa ganyang bahagi. Bawat tao po na kumikilala sa Panginoon ay merong part at kakausapin ka ng banal na Espiritu para gawin mo kung ano yung part mo. Okay? Ito na yung mga kasunod na bahagi. Nung sila ay humahayo at nandun sa bahay nila Lydia, dahil nanatili sila doon ng ilang araw, napansin sila ng dyablo na sa pamagitan ng isang babae na nanghuhula. No? May espiritu ng panghuhula at hindi sa Diyos na bagay. Ang nangyari, nagpahayag yung espiritu na nandun sa babae at ang sabi, pakinggan ninyo sila dahil sila ay alagad ng Diyos. Pero sa araw-araw, parang kinukulit sila nung spirito ng kaaway na yun. Kinukulit sila. Kaya nabagabag na si Pablo at sinaway yung spirito. Isang bagay na parang pabor sa kanila kasi tinutulungan pa nga sila nung mga hula na, ayan, makinig kayo dyan, mga alagad dyan ng Diyos, mga ganon. Nagkaroon ng discerning spirit si Pablo at sinaway yung dahil parang pang-uuyam yung dating at hindi parang talagang tulong. No? Kaya parang ino-overpower na nung babae yung sitwasyon. Kaya sinita na siya ni Pablo at yung masamang spirito na nasa kanya ay sinaway niya. Kaya ito yung umalis. Nagalit yung may-ari dun sa bata kasi siya alipin ng isang nakatataas sa kanya. Nagalit kasi nakikinabang sila sa panghuhula ng babae. Isang bagay na kahit pumapabor sa iyo pero hindi kalooban ng Panginoon yung kalagayan dahil galing sa dyablo at masama ito. Sinasaway po yun. May gaya din po natin ng mga Kristiyano. May mga bagay na pabor sa buhay natin na papakinabangan natin. No? Pero, pag ito'y ayaw ng Panginoon, kinakailangan po natin itong sawayin o alisin sa buhay natin. Kahit pa ito'y pinagmumulan ng pagkita ng pera, kahit na ito'y pwedeng pagmulan ng promotion o para makilala. Pero kung alam natin na hindi kakampi yung ginagamit, saway natin yung dyablo na gumagamit para makagawa ng mga bagay na hindi nararapat. Sinasaway po yun. Kahit hindi na pumabor sa iyo yung sitwasyon, kailangan mong gawin dahil kailangang ma-review
ang spirito ng masama. Kaya nga ang nangyari, nagalit yung amo ng babae. Sila'y pinaratangan ng di mabuti. Sila'y ibinilanggo. Sa pagsunod nila, mga kapatid, ang nangyari ay idinadako sila ng Panginoon sa mga iba pang sitwasyon. Kaya gumaganda yung sistema. Kaya kung makikita natin, gumaganda yung mga pangyayari sa buhay ng isang tao kapag sumusunod siya sa kalooban ng Panginoon. Kapag ang isang bagay, kahit parang pabor sa iyo, ang isang bagay, ayaw mong alisin dahil hindi naman kalooban ng Panginoon, hindi yun makakabuti sa iyo. Mas makakabuti pa kung ilalayo mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman sa Diyos dahil ililid ka ng banal na spirito sa isa pang mas kapaki-pakinabang na kalagayan. Kaya huwag tayong matatakot, mga kapatid, kung may mawawalang bagay sa atin, pero alam naman nating tama yung ating gagawin. Maraming halimbawa po na pwede nating sabihin ng mga bagay na kapaki-pakinabang pero kailangan mong alisin. Kagaya nito, may mga taong ang hanap buhay ay hindi gusto ng Diyos, kagaya ng pagtatrabaho sa mga beer house, pagtatrabaho sa bar, pagtatrabaho sa casino, pagtatrabaho sa nightclub, mga ganyan, o pagtatrabaho sa mga gambling institution. Morning, Sister Bernadette. Kahit na yun ay kapaki-pakinabang sa atin dahil kumikita tayo ng pera, kagamitin yan ng dyablo at makakatwiran pa ang dyablo na sabihin, galing ba sa kaawayan, kumikita kami ng pera. Opo, hindi porke ang isang bagay ay pagpapala o pagkita ng salapi ay sa Diyos na. No? Kapag ka ito'y hindi sa Diyos ang sistema ng pamumuhay, kung halimbawa, sa bungero, hindi mabitawan yung pagsabong kasi doon siya kumikita. Alam niyo, huwag kayong matakot. Kasi mas may gagawin ang Panginoon kapag mas sumunod tayo sa kanyang kalooban, mas magiging maganda. Okay, dadalhin niya tayo sa isang mas magandang kalagayan at pabor para sa lahat dahil mas maraming makakakilala sa Panginoon sa ganung paraan. Mahirap gawin ito, mga kapatid, na yung kalagayan na kahit pabor sa'yo, kagaya ni Pablo, pumapabor naman sa kanila yung sitwasyon dahil tinutulungan sila ng babae na yung mga tao ay lumapit sa kanila, pero nakita ni Pablo hindi sa Diyos yung spirito ng babae, sinaway nila yung babae. Kaya mula doon dinala sila ni Lord, bagamat sila'y nabilanggo, mas dinala sila ni Lord sa isang mas malawak pang pagmiministeryo. Kasi nung sila'y nakulong, yung bantay sa kulungan, nakakilala sa Panginoon. Kasi nakita nung bantay, nagkakantahan sila, nakangaral sila Pablo sa loob, naririnig ng ibang bilanggo. Yung tanod naririnig din at naiisip niya mukhang tama yung sinasabi ni na Pablo at ni Silas. Nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng himala ang Panginoon, lumindol, namatay ang ilaw, nakalagan yung kanilang mga tali, nagulat yung bantay, kala niya nakawala yung mga bilanggo, pero pinahintulot ng Diyos na huwag umalis yung mga bilanggo para makita ng tanod na totoo yung mga sila Pablo at Silas. At ang sabi niya, naniwala siya nung narinig niya nakita niya yung pangyayari. Sabi niya, paano ba gagawin ko? Mukhang yung Diyos niyo na tinatawagan, mukhang totoo.
Sumagot sila Pablo at Silas. Sabi nila, tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Manampalataya ka. Ikaw at ang iyong buong sambayan, sabi niya, ay maliligtas. Kaya yung mga pangyayari doon, mabilisan na lang. Lumaganap yung word of God. Kumalat yung salita ng Diyos. Kaya nga yung salitang, ikaw at ang iyong sambayan ay maligtas, talagang malawak yun. Dumami na ng dumami yung mga Kristiyano kasi yung bantay ng bilangguan nabautismuhan, pati yung mga pamilya niya, yung buong sambahayan niya ay nabautismuhan. At huwag tayong mag-alala, sabi ko nga po sa inyo, ang Banal na Espiritu ay nakagabay sa atin. Kaya dahil ang pagkilos ng Diyos ay hindi kayang pigilan ng tao, makikita natin doon mga kapatid, na ang pangyayaring iyon mas naging kamangha-mangha. Ano ang nangyari? Pinawalan na sila talaga. Nakita ng lahat na yung kalagayan nila Pablo ay karapat-dapat sa kalayaan. Ibinigay yun sa kanila. Yun ay dahil sa tulong ng Banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, uulitin ko. Ang takot, alisin natin dahil ang nakagabay sa atin ay mas makapangyarihan sa atin. Kung tayo natatakot na humakbang sa mga bagay-bagay na dapat nating hinahakbangan, talunin natin yung takot at hayaan natin ang Banal na Espiritu ang manguna sa bawat isa sa atin. At makikita ninyo kung paano yung sistema o yung transition ng mga bagay-bagay o mula sa isang bagay papunta sa isang bagay ay nangyayari. At maganda dahil ito'y ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? Kaya huwag tayo matakot. Gawin lang natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya minsan naloloko ang buhay. Nakakawindang-windang ang buhay minsan dahil ayaw natin sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin inilalayo yung mga sarili natin sa mga bagay na dapat nating isinusunod. Tandaan natin, doon sa unang bahagi, ang nagtuturo sa kanila ay ang Banal na Espiritu kung nararapat ang isang bagay o hindi. Pag ang isang bagay ay hindi nararapat, tinitigilan yon. Kapag ang isang bagay naman ay nararapat, sinusunod yun at ipinagpapatuloy. Yun yung tinatawag na sin of commission and sin of omission. No, pag ang isang bagay ay ibinabawal, sin of commission, huwag mong gawin. At kapag ang isang bagay naman ay pinasusunod, gawin mo para hindi magkaroon ng omission. Para hindi mo parang ang dating, ikaw ang pumigil. Kapag kasi mayroong ipinagagawa si Lord sa iyo, di mo ginawa, ang tawag doon, kasalanan ka rin kasi pinigil mo. Kaya huwag natin pipigilin. Para gumanda ang buhay natin, tuloy-tuloy, makita natin yung flow, yung ganda ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Paggamit tayo sa Diyos sa anumang paraan. Kung ikaw'y tinatawag sa paglilingkod, sumunod ka. Kung ikaw ay miyembro at tinatawag na mag-guide sa mga lingkod, sumunod ka din. Para lumaganap ang iglesia, huwag tayong tayong maninisi o magpaparatang na ito, trabaho lang ito ng pastor. Hindi po. Tulong-tulong po tayong lahat sa ikagaganda ng gawain. Ikaw na matagal na nandyan sa iglesia, sa church, paggamit ka. Mahanap ka ng mga taong pupuntahan at iyayain mo yung mga pwedeng sumama sa iyo na mga nasa loob ng church para matulungan na lumaganap ang salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid, yun yung aral na natutunan natin ngayong araw na to. Huwag matakot dahil ang Banal na Espiritu ay nandyan at paggamit tayo sa Panginoon
para magtuloy-tuloy yung kanyang biyaya at pagpapala at makita natin yung isang mas maganda at kapaki-pakinabang na buhay sa harap natin. Sige po, maraming salamat sa iyo, sa inyong lahat. Patuloy po nating pag-pray yung ating mga gawain. Busy po tayo ngayong buwan ng Disyembre hanggang sa magtatapos ang taong ito. Dahil kasama po ninyong dapat idagdag sa ating mga activities yung General Assembly. Kailangan po tayong pumunta doon at makiisa at makigalak sa mga kapatiran natin sa buong District 1. At yan ay sa mga panahon ng huling petsa na ng December. Pero bago yon, meron tayong parating. Una, itong darating maglilipat linggo. Mag-uumpisa tayo sa Lunes. Atin tayo ng linggo. Tapos mag-uumpisa tayo sa Lunes, Martes, Miyerkules. Ano yun? Magkakaroling po tayo. Kaya yung pong mga sasama, inaasahan ko po na maghanda na po kayo para isang bagay din ito ng pagtulong para sa gawain ng Diyos. At yung lahat ng malilikom natin, ilalaan natin sa pambayad na sa lupa. Kung dati yung mga ginagamit natin, yung mga nalilikom natin, ginagamit natin para sa mga instruments, mga gamit sa loob ng church, bumibili tayo. Yung ngayong malilikom natin ay ilalagay natin sa lupa para mas mabilis po nating mabayaran na yung lupa ng church. Okay, pagkatapos doon, sa lilipat linggo ulit, no? Miyerkules, Huwebes, Biyernes naman sa susunod na linggo ay sambang gabi. Okay, 3 araw tayo napupunta sa church tuwing alas 7 ng gabi at tayo magsasama-samang sumamba sa Panginoon, makikinig sa salita niya. At pagkatapos ng 3 araw na yon, makikita ninyo ang pagpapala na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Okay, pagdating naman ng December 22, ito yung ating Thanksgiving Day at Christmas party na natin. Sama-sama po tayo dito December 22. At sa hindi inaasahang pagkakataon, meron po tayong kapatid na magpapahandog sa araw na yan at isisingit po natin sa pagitan ng worship service at ng ating programa sa Thanksgiving. Po kayo mag-alala, isang maikling programa yon para maidaos po yung isang kapatid na magpapahandog ng kanyang anak. Po. At pagkatapos doon, tuloy-tuloy lang ang bakasyon kayo. Yung mga kabataan nag-iisip ng gawain, fellowship ng kabataan. Good morning, Sister Roxanne. Suportahan din natin yon. At yung General Assembly, mag-ready po kayo na tayo makarating sa Gapan, Nueva Ecija. Doon ginagawa madalas yung ating gawain. Minsan sa San Rafael, baka sa San Rafael na lang uli gawin kasi naging maganda yung lugar nung pumunta tayo doon sa San Rafael nung nakaraang taon. Okay? Kaya mga kapatid, pag-pray natin lahat dyan. Amen? Sige po, tayo'y yumuko, tayo manalangin. Mamaya po nga pala yung ating gawain din. Mayroon po tayong gawain, alas 7 ng gabi, prayer meeting. Tayo po manalangin. Ama, purihin po kayo, dakilang Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa inyong mga salita na nagiging gabay at nagiging daan para mabuksan ang aming isipan, na matutunan ang inyong mga salita at maisabuhay ang mga bagay na aming natutunan mula sa inyo. Tulungan niyo po ang inyong mga anak na maghahanap buhay sa araw nito, ang mga magsisipag-aral. Dalangin ko po ay makakilos sila, makagalaw sila at makapagsalita, makapag-isip na naayon kung ano yung natutunan nila sa inyo, Panginoon. Maiwaksi ang mga bagay na hindi sa iyo at matanggap at masunod ang kalooban mo
sa araw-araw. Maraming po salamat po rin po kayo. Gabayan niyo po ang lahat. Ingatan kung meron may sakit, pagalingin niyo Panginoon at samahan po rin po kayo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you mga kapatid. Pakishare niyo po yan para maraming maabot sa magbaka sakali tayo na merong kahit sa aksidente man lang mapakinggan yung ating gawain. God bless po.